Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Atin pong aalamin kung ano nga ba ang mali dito kay Cardano. Kasi yan na rin po yung pinag-uusapan at pinagdidebatehan mismo sa community ni Cardano. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang issue na kinakaharap ng Cardano community ngayon? Sa mundo po ng cryptocurrency ay isa sa mga nangungunang altcoins itong si Cardano or ADA. At kamakailan lamang ay meron pong mainit na discussion sa loob ng community nito. Ang tanong ay kailangan ba ni Cardano ng mas maraming marketing? Ang paboritong tao ni Cardano na si Rick McCracken ay nagtanong bakit kulang ang effort para sa visibility at marketing ni ADA. Kaya sabi niya, kailangan din ng suporta mula sa venture capital at liquidity incentives para makahatak ng mas maraming investors itong si Cardano. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang marketing? Ang marketing, sa simpleng paliwanag, ito po ay paraan para malaman ng mas maraming tao ang tungkol sa produkto. Kung hindi kilala si Cardano or ADA, paano ito makakakuha ng mga bagong investors at mga users? Sabi po ni Ginong Rick, ang kulang sa exposure at promotions ni ADA ang siyang nagpapabagal ng kanyang growth or paglago. Ngayon ay kailangan ba talaga ng venture capital? Ang venture capital ay ito po ang mga pondo mula sa mga investors na naghahanap ng high risk, high reward investments. Ang sabi po ni Ginong Rick, kung walang venture capital support, mahirap para sa mga bagong project ng Cardano ecosystem na ito ay lumago or umunlad. Nakakatulong ang mga VC or venture capital sa financial at saka strategic support. Ngayon ay paano naman nakakaapekto ang liquidity incentives? Ang liquidity incentives naman ay paraan po ito para mahikayat ang mga tao na mag-trade or mag-hold ng ADA. Ang sabi ng iba ay ito ay fake metrics lang. Pero para kay Ginong Rick, itong paraan para tumaas ang value at demand ni ADA. Sa trading world, ang liquidity ay mahalaga para sa price stability at investors' confidence. Ngayon ay bakit may hindi pabor sa mga ito? May mga miyembro ng community ni ADA na ayaw sa marketing at VC support. Sabi nila ay waste of money lang daw ito. Mas okay daw na mag-focus sa pagpapabuti ng developer experience. Ang argumento po nila ay kung maganda ang product at developer experience, susunod na rin ang mga users at investors. Ngayon ay ano ang epekto ng pagtugon sa development relationships? Sinasabi ng iba na mas mainam na pagtuunan ng pansin ang development relations at ito ang relasyon sa mga developers na bumubuo ng mga applications sa ibabaw ng Cardano blockchain. At ang argumento ay kung maganda ang development environment, mas maraming developers ang mahihikayat gumawa ng projects dito. Ayan. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa dami po ng opinion sa loob ng Cardano community, mahirap sabihin kung alin ang tama o mali. Pero isa lang ang sigurado, ang balance ng marketing, venture capital support at development relationships ay mahalaga. Kung walang exposure at marketing, mahirap makilala. Kung walang venture capital support naman ay mahirap magpatuloy ang mga bagong projects. Kaya kung walang magandang developer experience, walang gagamit ng platform. Ang pinakamalaga sa tingin ko ay makinig sa community at maghanap ng balance sa mga elementong ito upang magpatuloy ang growth or paglago ni Cardano. Kaya, ayan, depende po ito. So, ano nga ba ang magiging future ni Cardano?
Ang masasabi ko naman dito ay depende po ito sa kanilang kakayahang mag-adapt at mag-innovate. Kung magbabalanse ang community sa marketing, venture capital at development relationships, malaki po ang potensyal ni ADA na magtagumpay. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking discussion sa loob ng cryptocurrency world tungkol sa kung paano pamahalaan at palaguin ang isang blockchain ecosystem. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagsisikap upang maabot ang kanilang goals habang nakikinig at tumutugon sa feedback ng community. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.